Pagka-close namin ng restaurant, mga bandang 8, minsan 9 o'clock, depende. Pero yun, after namin mag-close, magpe-prepare na ako, maliligo kasi matutulog na ako. Wow, aga magpahinga. Opo, maaga po ako magpahinga kasi magpe-prepare na naman po ako para sa pasok ko ng 2 a.m. Kailangan ko maligo para hindi naman ako amoy kusina bago ako matulog. Tsaka fresh naman ako pagkatulog ko. Pagdating ng 2 a.m., sabak na agad sa work. So pagkagising. So ang maganda sa work from home, pag tayo mo, ayan na kaagad yung opisina mo. Hindi naman ganito laging may meetings. Normally yung mga Amerikano, ayaw din nila ng sobrang madaming meetings at mahahabang meetings. So sila, mas preferred nila yung output. Kaya hindi naman laging ganito yung situation ko. More of laging work lang. Pero normally, syempre, you have to stay with your client para naman pag may kailangan sila, madali ka nilang makakausap. Siguro mindset ko na lang din yon bilang Pilipino. Kasi sa Pilipinas lang naman yung ganong setup. You know what, kapag ang mga kliyente mo Amerikano, sila is more of pag nagawa mo yung output mo, okay na yon sa kanila and pwede ka na magpahinga talaga. Nag-extra mile na lang din talaga ako sa clients ko, kaya kapag minsan pag nagawa ko na yung work, dadagdagan ko para naman matuwa sila sa pinapasweldo nila. At syempre ang maganda kasi niyan, mas mabibigyan kanila ng mas maraming recommendations in the future or bonuses. So minsan pag may chance makakatulog, pero minsan diretso na ako dito sa restaurant. So buti na lang pag morning si Gogo nagpe-prepare na yan ng lahat ng nagpe-prepare dito sa resto. Para paggising ko, ang gagawin na lang namin is magbubukas na lang talaga. Habang nagliligpit nga ako, naisip ko, grabe, nakakapagod. Can you imagine, galing ka sa work sa gabi, pagkatapos ngayon pagdating ng umaga, dito naman tayo sa restaurant. Ang daming hugasin, ang daming ligpitin. Pero naisip ko, kapag maraming hugasin, ibig sabihin maraming customers na kumain. Kapag marami akong nililigpit, ibig sabihin madami akong na-serve na customers. Kaya ito, parang naisip ko, oo nga no, dapat mas masaya nga tayo kapag marami tayong ligpitin. Ibig sabihin, madaming kumakain sa restaurant. So pagdating nga ng hapon, ito na yung ginagawa ko. Normally kasi ang mga customer ko dito, mga estudyante. Tapos pagdating ng tanghali, sobrang dami talagang tao. Pagdating ng hapon, medyo okay naman na, medyo pahinga na. Pero meron pang mga pumapasok yan, mga nagme-merienda. Kaya timpla ka rin ng timpla ng milk tea at saka. Kaya pag gantong oras, normally, yan yung ginagawa ko. Nagtitimpla ng milk tea, ng mga drink. Tapos yun, pagdating ng gabi, sinusubukan ko ding maggawa ng mga marketing, like yung mga social media marketing ko. Ako na rin na nagpipicture niyan, talagang ikaw na lahat. Pagkatapos ng lahat-lahat, maliligo ulit ako, matutulog, back to work ulit. So ganyan ang routine ko every single day, pero okay lang, hindi tayo nagrereklamo. Actually, thankful tayo kay Lord sa mga opportunities na to. Masaya din ako kasi simula na nag-work from home ako at nag-business, syempre, mas meron akong time para sa sarili, tsaka sa family at sa mga goals ko in life. So yun lang. Thank you, Lord.